Nakatayo ka sa shower, mainit ang tubig, nakaka-relax. Tapos bigla, nag-e-ensayo ka na para sa acceptance speech mo sa isang award na hindi mo naman sinalihan o kaya naman, gabi na, nakahiga ka na sa kama, handa nang matulog. Pero ang utak mo, sinimulan ng i-replay ang isang awkward na pag-uusap kanina. Paulit-ulit. At hindi lang yan. Iniensayo mo rin ang isang breakup na hindi pa nangyayari. Pinaplano mo ang bawat salita, bawat reaksyon, bawat posibleng sagot ng partner mo. Kung pamilyar to sa'yo, hindi ka nag-iisa. Mayroon kang sinehan sa loob ng utak mo. At ikaw ang writer, director at bida sa lahat ng palabas. Ang problema, karamihan sa mga pelikula mo ay horror, puno ng what-ifs at pinakamasamang posibleng mangyari. O kaya naman ay fantasy, mga perpektong senaryo na nagdudulot lang ng disappointment kapag hindi natupad. Bakit natin ito ginagawa? Sira ba ang utak natin? Hindi. Sa katunayan, ginagawa nito ang eksaktong trabaho kung para saan ito idinisenyo. Ang panatilihin kang ligtas. Isipin mo ang mga ninuno natin, libo-libong taon na ang nakalipas. Ang utak na nag-iisip ng, paano kung may tigre sa kuwebang yan, ay mas may tsansang mabuhay kaysa sa utak na nagsasabing, bahala na. Ang utak mo ay isang prediction machine. Ang pangunahing trabaho nito ay hulaan ang hinaharap base sa nakaraang karanasan para makapaghanda ka. Ito ay isang ancient survival software. Ang problema, ang software na to ay tumatakbo sa modernong mundo kung saan ang tigre ay hindi na hayop, kundi isang job interview, isang awkward na text, o isang presentasyon sa harap ng maraming tao. Ang pangalawang dahilan ay ang ating pangangailangan para sa kontrol. Ang mundo ay magulo at hindi predictable. Ang paggawa ng mga senaryo sa isip, kahit gaano pa ito kaimposible, ay nagbibigay sa atin ng ilusyon ng kontrol. Sa loob ng sinehan ng isip mo, ikaw ang may hawak ng script. Ikaw ang nagpapasya kung ano ang mangyayari. Pansamantala, pakiramdam mo ay ligtas ka sa kawalan ng katiyakan. At ang pangatlong dahilan, at marahil ang pinakamahalaga, ay ang negativity bias. Mas binibigyan ng pansin ng ating utak ang mga negatibong karanasan at posibleng banta kaysa sa mga positibo. Isipin mo, 10 papuri at isang kritisismo. Saan ka mas mag-iisip buong gabi? Ito ang better safe than sorry policy ng utak. Mas gugustuhin nitong maghanda ka para sa 100 senaryo na hindi mangyayari kaysa malagay ka sa isang delikadong sitwasyon na hindi mo napaghandaan. Kaya kapag pinagsama-sama mo yan, isang survival-focused brain, isang pangangailangan para sa control, at isang bias sa negativity, ang resulta ay isang 24/7 na film festival ng mga disaster movies sa isip mo. Tingnan natin ang ilang pamilyar na pelikula. Una, ang perpektong job interview. Linggo pa bago ang interview pero sa isip mo, nag-umpisa na. Inaensayo mo ang bawat sagot. My biggest weakness? Oh, I'm too much of a perfectionist. Napakatalino, pinaplano mo ang isusuot mo, ang tamang higpit ng handshake, pati na ang thank you email na isisend mo pagkatapos. Tapos darating ang interview. Itatanong nila ang isang bagay na wala sa script mo. Bigla kang natigilan.
Ang buong perpektong pelikula mo ay nasira. Ang problema sa pagdidirect ng perpektong senaryo ay ginagawa ka nitong rigid. Kapag ang realidad ay lumihis, kahit kaunti sa script mo, pakiramdam mo ay isang ganap na kabiguan. Sunod na pelikula, ang pinakamasamang mangyayari. Hindi nag-reply ang boss mo sa email mo sa loob ng 5 minuto. Sa isip mo, galit siya, sisantehin ka na, mawawalan ka ng bahay, magiging palaboy ka. Ito ang tinatawag na catastrophizing. Kinukuha mo ang isang maliit na negatibong kaganapan at ginagawa mo itong isang full-blown na sakuna sa iyong isip. Ang epekto, nakakaramdam ka ng stress at anxiety para sa isang problemang hindi naman totoo. Inubos mo ang enerhiya mo sa pag-aalala sa isang multo. At ang pangatlong genre, ang matamis na pagtakas. Ito yung mga daydream. Nanalo ka sa loto, sikat ka na, nahanap mo na ang the one. Ito ay masarap sa pakiramdam. Nagbibigay ito ng mabilis na dopamine hit, pero may kapalit ito. Kapag mas marami kang oras na ginugugol sa iyong perpektong imahinasyon, mas nagiging hindi ka kontento sa iyong totoong buhay. Parang pagkain ng junk food. Masarap sa simula, pero walang nutrisyon at nagiiwan sa iyo ng pakiramdam na bitin at walang laman. So ano ang gagawin natin? Paano natin isasara ang sinehan na ito? O kahit man lang palitan ang palabas? Hindi mo ito kailangang isara. Kailangan mo lang maging mas mahusay na manunood at hindi laging direktor. Narito ang 4 na praktikal na hakbang. Hakbang una, kilalanin at pangalanan. Sa susunod na mahuli mo ang iyong sarili na nag-iisip ng detalyadong senaryo, huwag mo itong labanan. Pansinin mo lang. Sabihin mo sa sarili mo, ayan na naman si Direktor Utak. Gumagawa na naman ng pelikula. Ang simpleng pag-label sa proseso ay lumilikha ng distansya sa pagitan mo, ang tagamasid, at ng iyong mga iniisip, ang palabas. Hindi ikaw ang iyong mga iniisip. Manunood ka lang. Hakbang 2. Ilipat mula sa paano kung patungo sa ano ngayon. Ang mga senaryo ay nabubuhay sa hinaharap. Ang antidote dito ay ang kasalukuyan. Kapag nahuli mo ang iyong sarili na lumulutang sa hinaharap, ibalik mo ang iyong sarili sa ngayon. Gamitin ang iyong mga pandama. Ano ang 5 bagay na nakikita mo? 4 na bagay na nararamdaman mo? 3 bagay na naririnig mo? 2 bagay na naaamoy mo? 1 bagay na nalalasahan mo? Ang simpleng exercise na ito ay pinipilit ang utak mo na bitawan ang abstract na hinaharap at kumonekta sa konkretong kasalukuyan. Ito ay isang emergency brake para sa rumaragasang tren ng pag-iisip. Hakbang 3. Magsagawa ng produktibong pag-aalala. Kung talagang kailangan mong mag-isip tungkol sa isang problema, gawin mo itong produktibo. Mag-set ng timer. Sabihin na nating 50 na minuto. Sa loob ng panahong iyon at sa panahong iyon lamang, payagan mo ang iyong sarili na mag-alala. Pero heto ang susi. Isulat mo. Ano ang problema? Ano ang isang posibleng positibong resulta? Ano ang pinakamasamang resulta? At ang pinakamahalaga, ano ang isang maliit na hakbang na magagawa ko ngayon para gumalaw patungo sa solusyon? Ginagawa nito ang iyong malabong takot na maging isang konkretong plano. Mula sa pagiging biktima ng iyong pag-aalala, nagiging problem solver ka. Hakbang 4. Yakapin ang sapat na impormasyon.
Madalas tayong gumagawa ng mga senaryo dahil pakiramdam natin ay kailangan nating malaman ang lahat bago tayo kumilos. Ito ay isang bitag. Hindi mo kailanman makukuha ang 100% ng impormasyon. Ang layunin ay hindi ang magkaroon ng perpektong plano, kundi ang gumawa ng desisyon base sa sapat na impormasyon na mayroon ka ngayon. Gumawa ng isang maliit na hakbang. Pagkatapos, suriin at gumawa ng susunod na hakbang. Ito ay pagpapalit ng mentalidad mula sa pagiging handa sa lahat patungo sa pagiging madaling umangkop sa anumang mangyari. Sa huli, ang paggawa ng mga senaryo sa isip ay hindi isang depekto. Ito ay isang superpower na ginagamit sa maling paraan. Ang iyong imahinasyon na kayang lumikha ng pinakamasamang takot ay siya ring imahinasyon na kayang magdisenyo ng mga solusyon, lumikha ng sining at mangarap ng mas magandang mundo. Ang utak mo ay hindi sira. Sinusubukan ka lang nitong protektahan sa paraang alam nito. Ang trabaho mo ay hindi ang patigilin ito, kundi ang maging mas mahusay na direktor. Isang direktor hindi ng mga katang-isip na pelikula, kundi ng iyong atensyon. Ituon mo ang iyong atensyon hindi sa daan-daang hinaharap na hindi mo kontrolado, kundi sa isang kasalukuyan kung saan maaari kang gumawa ng pagbabago.